Pinayagan ng Komite ng Kamara ang pansamantalang paglaya ng 4 na staff ni VP Sara kabilang ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Live mula sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng balitang niya, si Gio Robles. Gio, anong update dyan? Cheryl, gagawa ng legal na hakbang si Undersecretary Zulaika Lopez laban sa pagpapalawig ng Kamara sa kanyang contempt order. Ayon yan mismo sa kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. Mismo si Vice President Sara Duterte ang nag-anunsyong bumubuti na raw ang lagay ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Yan ay kahit hirap pa rin daw siya sa pagkain. 3 araw nang naka-confine sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez. Health-wise, walang iyak. Kausap niya yung mama niya and dumating din yung best friend niya mula sa Davao City. Ang pagkakaalam ko, ang endorsement sa akin kagabi, hindi daw masyado kumakain. Kumuha na raw ng sariling abogado si Lopez na balak humingi ng tulong sa korte. Mula kasi sa 5 araw na contempt order, pinalawig pa ito ng 10 araw ng Kamara. Yun din yun sinasabi ng nanay niya because yung nanay niya is used to work for the courts in Davao City. So merong alam sa batas. We want to take this to the courts. Bukod kay Lopez, 2 taga-OVP pa ang inadmit dito sa VMMC. Naka-confine rin ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta matapos tumaas ang blood pressure sa House hearing at saglit na mawala ng malay. Na-ospital din ang aide ng bise na pinangalanang Nicole matapos daw asmahin at mag-panic attack. Umaasa ang House Committee on Good Government and Public Accountability na bubuti na ang lagay ni na Lopez at Acosta. Pagaling muna sila para sa susunod po na hearing, mas marami na po sila na masabing impormasyon. Nakakagaang po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Samantala, sinagot din ng bise ang komento ng mga kongresista na nagkakasakit daw ang kanyang mga tauhan kapag humaharap sa hearing. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Cheryl, umalis kanina sa VMMC si Madam Vice President Sara Duterte pero babalik din mamaya para rito magpalipas ng gabi. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, handang harapin ng bise ang subpina ng NBI nang matanong naman kung sakaling arestuhin si Madam Vice President. Sagot ni de la Rosa and I quote, "Let's get ready to rumble." Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.